I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hi, good morning dyan sa studio at mga kapuso, good morning. Pagkaubos po ng isdang pwedeng kumain dyan sa mga dikya at pagtaas ng temperatura ng karagatan, yan ay ilan lamang sa mga posibleng dahilan ng biglang pagdagsa ng mga dikya malapit sa dalampasigan. At kung matatandaan niyo mga kapuso, December 10, 1999, umabot sa 50 truck na dami ng dikya ang bumara niya sa water cooling pump ng isang power plant sa Pangasinan na itinuturong sanhi ng malawakang blackout sa Luzon. At sa lagay ng ating panahon ngayong Miyerkules, posible pa rin po ang thunderstorm dito sa Metro Manila. Yan ay umaga pa lamang hanggang sa hapon at posibleng hanggang sa gabi. Pero bago mag-thunderstorm mga kapuso, yung maalinsangan ng mainit na panahon, maranasan natin dito lalong-lalo sa tanghali. At sa iba pang panig ng Luzon, umaga pa lamang meron ng ulan dyan sa may Zambales, Bataan provinces. Pero pagdating ng hapon, malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, may mga thunderstorm at kuminsan malalakas yan, lalo na dyan sa may Ilocos at Cordillera region. Sa Southern Luzon, Palawan at Mindoro o yung Mimaropa, maghapon na may tsansa ng ulan hanggang dyan sa may Bicol region at sa ilang bahagi ng Calabarzon. Sa Visayas, umaga pa lamang may malalakas na thunderstorm na posible dyan sa may western section, yan yung Panay at Negros Island, dito sa may central at eastern section, pagdating naman sa hapon. At sa Mindanao, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago, sa umaga, mayroon na rin mga posibilidad ng pagulan. Pero sa hapon, halos buong Mindanao makakaranas ng matataas o malalakas na thunderstorm. Ito po yung mga intense na pwedeng magdulot ng malalakas na pagulan tulad ng naranasan natin dito sa Metro Manila pagdating sa hapon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.